Amen. Sino po dito blessed at masaya dahil meron na naman pong bagong salita ang Lord na ibababa sa Kanya ngayon? Amen. Excited po ang bawat isa? Amen. Sa loob po ng 2 buwan, pinag-usapan po natin pinag-aralan po natin na patungkol po saan? Parables o talinhaga po na itinuturo po ng ating Panginoon sa Kanya po mga tagasunod. Now, kung sa mga oras po na to meron pa rin kayong question sa isip nyo kung bakit po ba sa ganitong pamamaraan o bakit po nagamit ng talinhaga ang ating Panginoon, no, wag po kayong mag-alala. Kasi dumating din po sa time na yung mismo mga disciples po ng ating Panginoon ay nagtanong din po sa Kanya kung bakit sa ganitong paraan nagtuturo po ang ating Panginoon. So sabi po sa Matthew chapter 13 verse 10, sabi po dito, and the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? So para po sa kaalaman na lahat, this is the time po when Jesus teaches the parable of the sower. O yung mga nagtatanim po. Kaya bigla silang nagtanong kasi, Lord, bakit lahat na lang ng turo mo dinadaan mo sa talinhaga? Tama po? So, Lord, bakit ka nagamit ng talinhaga sa pagtuturo? Kaya ito po yung naging sagot ng ating Panginoon. Matthew 13 verse 11 to 13. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo ng malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi ito ipinagkaloob sa iba. So sa madaling salita, tingnan mo yung katabi mo kanan at kaliwa, bless yan. Kasi ibinabasa yon ng Panginoon ang ibig sabihin ng mga turo ng Panginoon sa pamamagitan ng talinhaga. Amen? Next po, sabi dito, sapagkat ang taong sumusunod sa naririnig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pang-unawa. Next po, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Grabe. Kaya nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga dahil tumitingin sila pero hindi nila nakikita. At nakikinig pero hindi naman nakakaunawa. Sa message version or translation po, sinabi po dito that you have given insight into God's kingdom and you know how it works. Alam mo kung paano ito nagagawa or paano ito kumikilos. Amen? Alam po natin and we have that kind of idea. Whenever someone has a ready heart for this, kapag ang isang tao ay merong puso na handa para sa bagay na to, the insight and understanding will flow freely. Amen? So kapag meron ka palang desire at kapag gusto mo siyang matutunan, yung pangunawa at pagkakaintindi sa mga turo po ng Panginoon ay lalabas siya ng kusa. Ang tanong, may desire ka ba? Baka kasi mamaya po, kaya walang lumalabas na natural kasi hindi naman talaga tayo nagde-desire. Amen po ba? Parang wala ako sa life giver binyan. Amen po ba? Amen? Kasi bakit po? Hindi kailangan pilitin. Kasi kapag handa ang puso mo, there is no room para hindi mo maintindihan at para maboring ka sa salita ng Panginoon. Amen? Not just on parables, kundi sa bawat preaching po na naririnig natin. Amen po? I-generalize natin kung meron sa life group, sa prayer works, sa one-on-ones. Tama po? Next, ano pa? Sabi din po, message translation din po, sabi dito, but if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. So sa madaling salita, kapag hindi po tayo handa, kapag hindi ka willing, nakakalungkot kasi nawawala na po yung totoong pagtanggap natin sa salita ng Panginoon. Amen? Hinahayaan na lang po natin na kumapal yung kalyo sa puso natin. At okay, ayan pala yung pag-uusapan, okay, yan pala yung topic, alam ko na yan. Lahat na lang ng bagay, kapag narinig mo dito, sasabihin mo, alam mo na yan. Amen? Galit po ba kayo sa akin? Tama po ba? Kasi hindi pwedeng nagagandahan lang po tayo sa salita ng Lord. Amen? Hindi pwedeng, wow, ang ganda naman nung, grabe, ang ganda na sinabi ni Rev.
Ang ganda ng sinabi ni Paz. Ang ganda sinabi ng mentor ko. Pero ayaw naman natin tanggapin. Amen po ba? Amen? This morning, we will continue. Itutuloy-tuloy po natin ang series po natin ng parables. And this Sunday, we will talk about the parable of the kingdom. The parable of the dragnet. Sige, basahin po natin. Matthew 13, verse 47 to 48. Again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. And when it was filled, they drew it up on the beach and they sat down and gathered the good fish into containers, but the bad threw away. Sa Tagalog po, sabi dito, ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos, naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay nilagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinapon nila. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa, ngayong umaga, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, we pray that you may please open the eyes of our heart right now, Panginoon. Buksan mo po ng malaki ang puso ng bawat tao na makikinig na kasama po namin physically at kasama po namin sa online. Lord, let your word this morning be transformational. Holy Spirit, you are free to move in this place. Kumilos ka at magdala ng pagbabago ang salita ng Panginoon sa puso, sa buhay ng bawat isa. Lord, bigyan mo kami ng kaalaman at ng katalinuhan na nanggagaling po sa iyo. Lord, hindi po namin abot yung katalinuhan na meron ka, Lord, pero bigyan mo kami ng portion ng sagayon. Lord God, may apply po namin ito sa bawat araw ng buhay namin. Salamat, Panginoon. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus. Maging tagapagsalita mo sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, para mas maintindihan po natin, no, this verse actually po ay almost the same meaning nung topic po natin last 2 weeks ago. Sino po nakakaalala nung topic natin last 2 weeks ago? It's about wet and weeds. Ayan. So kaya mapapansin po natin dun sa English kanina po na version, sa opening verse pa lang, ang sinabi ng ating Panginoon is once again. Alright? So, ibig sabihin, sobrang importante po ito, tong parable na to, at ito po ay gustong bigyan diin ng ating Panginoon. Para hindi po maalis sa isip ng mga nakikinig at magrema po ng todo sa atin. Sa mga anak, taas po yung kamay ng mga anak dito. Yan, yung mga anak po. Ayan. So, sa mga anak, question. Meron po ba ditong naiinis kapag paulit-ulit si nanay at si tatay? Di ba? Sinabi mo lang kanina yan, inulit mo na naman. Di ba? Pero gusto ko pong malaman nyo, no, kaya nila yung ginagawa at kaya sila paulit-ulit kasi mahalaga at importante. Tama po ba? O kasama mo yung nanay at tatay mo, mag-sorry ka na. Di ba? Importante po yun. At para sa atin. Tama ba yun? Yes. Kaya kapag hindi ka nakinig, tapos may nangyari sa'yo, tapos hindi maganda yung resulta, dahil hindi mo sa pakikinig, sa totoo lang po, nalulungkot sila. Tama? Tama po ba yung mga magulang? Nalulungkot sila, nagagalit sila kasi hindi ka nakinig. Kasi akala mo, pinagbabawalan ka. Tama ba yon? Kasi hindi nasusunod yung gusto mo. Pero ang totoo, iniingatan ka lang talaga nila kasi ayaw ka nilang mapahamak. Amen po ba? Pati sa mga spiritual parents po dyan na may mga alaga. Tama po ba? Yes. Ngayon, this morning, gusto ko pong malaman nyo na kung paano ang isang magulang ay may puso sa kanyang anak, ayaw din po ng Panginoon na mapahamak at mawalay tayo sa Kanya. So kung nakikita po natin yung concern ng magulang natin, how much more yung concern na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon.
Kung tayo po, kung ang mga magulang po natin ay ayaw nila na mapahamak tayo, naiisip ba natin yung idea na how much more kaya ang Panginoon na ayaw niya tayo mapahamak at mawalay sa Kanya? Amen po ba? Pinapaulit-ulit po yan ng Panginoon. Every preaching, live group, lagi po yan inilalatag ng Lord. For us to be reminded and for us to understand na mahal po talaga tayo ng Panginoon. Amen? Pero kapag ayaw mong makinig, kapag ayaw mong maniwala, ikaw ang tatanggap ng resulta ng desisyon na meron ka ngayon. Amen? PowerPoint po, your decision today will always have an internal impact. Amen? Huwag mo sabihin na ako mamaya yung ginagawa mo lang ngayon, yun na yun. Pero gusto ko pong malaman nyo, yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, malaki po ang epekto niyan sa resulta ng eternity na meron ka. Amen po ba? Lumalabas na ang desisyon na pinipili mo ngayon ay may pangmatagalan na epekto sa buhay mo. Sa madaling salita, kung ngayon pa lang pinipili mo ang buhay mo na malayo sa plano at sa gusto ng Panginoon, huwag kang umasa na pagdating ng panahon, makakasama tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen? Baka mamaya kasi ang ginagawa po natin, well, aware tayo na hindi align sa gusto ng Lord yung ginagawa natin, pero expectant tayo na pagdating ng Judgment Day, kasama tayo. Ano tayo? Sinuswerte? Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay. Amen? Sige, tuloy-tuloy po tayo. Point number 1, the parable of the dragnet, the selecting. Verse 47, sabi po dito, again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. We will see here po in chapter 13 na iba't ibang klase po ang pag-explain ng ating Panginoon tungkol sa kingdom of heaven. Sa verse 13 to 24, the kingdom of heaven is compared to a man who sowed good seed in his field. Ang kaharian po ng Diyos ay kinumpara sa isang lalaki na nagtanim ng mabuting buto. Tapos dumating ang kaaway habang tulog ang tao at nagasik po ng masasamang buto. Amen? In Matthew 13:31, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which man took and sowed in his field. So ganun din po ang kaharian ng Diyos ay inihalin tulad sa isang buto ng mustasa na itinanim po sa bukid. Pero kapag tumubo at lumaki, na maging kasing laki ng punong kahoy, yung maliit na buto po ay nagiging kasing laki ng puno na pwedeng pamugaran ng mga ibon. In verse 33, the kingdom of heaven is like yeast. Inahilin tulad po sa verse 33, ang kaharian ng Diyos sa pampaalsang inihalo ng isang babae at napaalsa po nito ang isang buong masa ng harina. In verse 34, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. Ang kaharian po ng Diyos ay parang kayamanan. Sino po naniniwala? Amen? Parang kayamanan. So mababasa po natin dyan na ang kaharian ng Diyos ay parang kayamanan na nakabaon sa bukid. Tapos nung nahukay po ng tao, ano pong ginawa niya? Sa mga familiar po. Bumalik po siya, tinago niya po yung nahukay niya. Tapos umuwi siya, tapos binenta niya lahat ng ari-arian niya. Para ano? Para bilihin po yung bukid kung saan nakatanim yung kayamanan. Ganun po kahalaga ang kingdom of heaven. And in our verse this morning, the Lord, Jesus told His hearers, yung mga tagapakinig ng ating Panginoon, that the kingdom of heaven is like a dragnet. So what is dragnet? Pakita po natin yung dragnet. Ayan po. Ang dragnet po ay iba po sa ginagamit na lambat ng mga mangingisda. Kung mapapansin nyo po, ganyan po siya kalaki. Alright? Hindi po siya yung net na ginagamit ng mga disciples. Ang dragnet po ay sobrang haba at sobrang taas, pero meron po siya mga pampalutang sa ibabaw. Tapos meron po siyang pabigat sa ilalim. In their times po, ang dragnet po ay ginagamit sa lugar ng Sea of Galilee during Jesus' days. So ang ginagawa po nila habang nasa pangpang po sila,
No, yung kabilang dulo po ay iniikot. Semicircle po yung ginagawa nila hanggang sa yung kabilang dulo po ay makarating ulit sa pangpang. Tapos kapag naramdaman po nila na punong-puno na ng isda yung lambat, pagtutulong-tulungan po nila at hihilahin po nila yon. Amen? And after po nila yun hilahin, it is surely punong-puno po ito ng iba't ibang klase ng isda. Sa Google po, it is also called purse seine. So yung purse seine po, ito po yung isang bagay na kapag hindi mo na kailangan, lalagay mo lang dyan, purse seine siya. Purse seine. Sige, palakpakan mo natin ang Panginoon. Pakibura po. Sa mga hindi nakaintindi, mamaya maiintindihan nyo po yan. Ayan. Hindi po kasama sa script ko. Alright? Actually, itong dragnet po ay hindi pwedeng gamitin sa panahon natin ngayon kasi bawal po siya or it is illegal. Tinignan ko lang po kung gising pa kayo. Ayan. Kasi bakit po? Lahat po kasi ng pwedeng masilo ay masisilo nitong lambat na to kasi sobrang liliit po ng butas niya. Di ba? Malalaki hanggang sa pinakamaliliit na isda po. Even yung mga kung tawagin po nila ay binhi ng mga isda, lahat po yan ay masisilo sa lambat na yan kaya po siya bawal. So the parable of the dragnet is about the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ. It is for all people. Sa madaling salita, lahat po tayo ay dadaan sa paghatol ng Panginoon sa huling araw. Now, bakit at paano po naihalintulad ng ating Panginoon ng kaharian ng Diyos sa isang lambat? So we need to identify ano po ba yung kingdom of heaven na pinag-uusapan natin. In my research po, the kingdom of heaven, we are talking about represent God's royal power, kingship, and dominion or rule. So meaning, kung yung royalty po, yung power, yung kingship, yung dominion or rule ng ating Panginoon ay pinakalat na niya sa mundo, marami na po sa atin na nakakaalam at aware dito. Amen po ba? Diba sa loob, kahit po sa labas, paglabas po natin dyan, diba marami po nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya mapapansin po natin doon sa mga may nag-evangelism po, no, yung mga naka-experience na po na mag-share ng gospel sa labas. Diba kapag, alam mo yun, paglabas mo dyan, magsasalita ka pa lang, sasabihin mo na, pwede ko ba mahiram yung 5 minutes mo or 2 minutes mo? May share lang ako. Diba? Lagi nilang isasagot sa'yo, or most of them, lagi nilang sinasagot, kahit hindi ka pa nagsisimula, sasabihin nila, ay matagal ko nang alam yan. Kilala ko naman si Jesus eh. Tama po ba? Sino po naka-experience na nun? Sana all lahat alam, no? Di ba? So kung paanong nilalatag ang lambat para makahuli po ng mga isda, ganun din nilalatag ang paghahari ng Panginoon sa mundong ito. Amen? The net catches everything. Wala pong pinipili ang salita ng ating Panginoon. The word of the Lord will catch everyone. So sa madaling salita, kung marami pala talagang nahuhuli at napapasama sa loob ng lambat, sino-sino ang mga nahuhuli sa lambat? Letter A, gathering fish of every kind. We are the fish in this parable we are talking about. Tayo po yung mga isda na pinag-uusapan po natin ngayong umaga. Amen? Gathering fish of every kind, in Thayer's definition po, this every kind means every tribe, every nation, every offspring, and every family. Sa madaling salita po, ang kasama sa nahuli sa loob ay galing sa iba't ibang klase ng tribo. Iba't ibang klase ng nation, lahi, pamilya, at kasama ka doon na nahuli sa lambat. Amen? So, tignan mo yung katabi mo ngayon. Anong klaseng isda yan? Anong klaseng isda ba yan? Tambakol. Baka may janitor fish. Wala naman. Amen? Amen? Listen po. Kung last week po, baka mamaya kasi yung katabi nyo tilapia eh. So ngayon, baka iba naman. Di ba? Iba-iba po. Church, listen. What I'm trying to say is,
We are here, kaya po tayo nandito, ikaw at ako, tayong lahat po ay nalambat ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Nalambat tayo, kaya po tayo nandito. Amen? Dinaanan ka or merong taong ginamit ng Panginoon para makarinig ka ng tungkol sa kaharian ng langit. Amen po? Caught every kind of fish. Sa madaling salita, sabi po dito, every kind. Kaya mapapansin po natin, no, sa loob ng church, we have different kind of attitudes. We have different kind of personalities. We have different kinds of character. Tama po ba? Kasi bakit po? Parte po yan ng nahuli ng every kind na sinasabi sa Bible. Kaya dapat, ingatan mo yung katabi mo. Kasi baka endangered na yan. Baka mamaya last na yan sa lahi nila. Amen? Biro lang po. Pero what I'm trying to say is, kaya ka nandito, kaya nandito yung katabi mo, kaya po na tayo nandito lahat kasi naiintindihan natin kung ano po yung ibig sabihin ng Kingdom of Heaven. Amen? Ano pa? Siyempre, dalawang klase po yung nahuli. Kung merong good fish, meron ding bad fish. Of course. Kung mangingisda ka, ang una mong kukunin, yung good fish at yung pwede mong pakinabangan. 'Di ba? Mga isda na pwede mong kainin or pwede mong maibenta para pagkakitaan. Tama po ba? Alam nyo, na sobrang na-appreciate ko po yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi kung babasahin ko lang po ito or babasahin lang natin to as if binasa lang natin, makikita mo lang siya as good fish, tapos na. Tama po? Pero, dapat talaga, alam nyo po yun, meron tayong deeper study pagdating po sa salita ng Panginoon para makuha po natin yung deeper meaning, kung ano po talaga yung ibig sabihin. So, dapat totoong meaning po para hindi po tayo magkaroon ng sarili nating interpretation sa mga binabasa po natin. Amen po? Church, this is how the Bible defined the good fish. Sa parable na pinag-uusapan po natin. The original word was kalyos. Kalyos. Ayan. Means beautiful. Tingnan mo yung katabi mo. Handsome. Handsome. Hindi po. Excellent. Eminent. Choice. Surpassing. Precious. Useful. Suitable, commendable, and admirable. So in other words, hindi lang po sila basta good fish. Hindi lang sila basta mabubuting isda because they are beautiful outwardly, but they are beautiful because of the purity of their hearts. Ganun po pala yun. Beautiful in terms of their faith and beautiful in terms of their good life. Taas ang kamay po ng mga good fish. Amen. A lot of people. Marami mo mga tao, ang pagkakakilala nila sa sarili nila ay mabuti sila. Tama po ba yun? Parang nawala yung mga nag-amen ha. Tama po ba yun? Amen. Alam nyo po, even the bad people, yung mga masasamang tao, iniisip po nila, they think of themselves that they are the good one. Iniisip nila na mabuting tao sila. Pinapaniwala nila yung sarili nila na mabuti sila. Ang tanong, baka mamaya pinapaniwala mo lang yung sarili mo na mabuti ka. For example, sa labas po, bakit ka nanakit? Kasi nauna siya self-defense lang naman nang nangyari. Di ba? Baka maunahan ako Tama po ba? Wala akong kasalanan, malinis ako, mabuti akong tao. Narinig nyo na po ba yan? Yes. Sa loob ng church, there are people na nag-iisip na they are good enough, na wala nang pwedeng gawin ng ibang tao to correct them kapag nagkakamali sila. Tapos kapag tinama mo ng konti, naalis ng church. Naghahanap ng perfect church. Pero nakakalungkot, wala po tayong makikitang perfect church. Kahit saan po tayo magpunta.
Tanong nyo sa akin kung bakit. Kasi nandun ka. Walang perfect church kasi nandun tayo eh. Amen? Amen. Stop being self-righteous. Amen. So in verse, the good fish or fish is gathered. Sa madaling salita, pinagsama-sama po at nilagay sa isang lagayan. Alam mo, parating merong maayos na paglalagyan ng mga taong mabuti sa mata ng ating Panginoon. Amen? Gusto nyo po yun? Di ba, yung mga good fish po, nilalagayan ng Panginoon kung saan mas makikilala nila ang ating Panginoon. Doon yan lagi ilalagay ng Lord. Gusto ko pong malaman nyo, Life Giver Binyan, sa lahat ng mga member ng satellite po dito, no, maayos ang kingdom ng ating Panginoon. Maayos ang church na pinaglalagyan sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung mga good fish, nilalagay ni Lord sa church. Amen po ba? Yung mga good fish, nilalagay ng Lord sa church. Kaya huwag kang aalis sa church. Amen? Huwag kang aalis kung saan ka nilalagay ng Panginoon. Be a good fish. Sabi mo sa katabi mo, be a good fish. Be a good disciple. Be a good follower of Christ. Mga kapatid, stay. Shh. Stay. Shh. Stay. Stay kung saan ka nilalagay ng ating Panginoon. Amen? Yung mga mabubuti ay parating merong maayos na lugar sa piling ng ating Panginoon. Ano pa? Ang nahuli o mga napasama sa lambat, siyempre kapag may good fish, meron po tayong bad fish. Sinabi ko po kanina na lahat ay nahuli, kasama po dito yung mga isda na hindi mapapakinabangan. Ano po ba yung ibig sabihin ng Bible dito sa bad fish na ito? Original word po is sapros. The strong definition is rotten that is worthless, bad or corrupt. Ano pa po? It also means rotten, putrefied, corrupted by one and no longer fit for use or poor quality. Ito yung mga isdang bulok. Ito yung mga isdang mabaho at hindi mapapakinabangan. Kung magtatanong po ba ako ngayong umaga, sino malakas ng loob na magsasabi na siya po ay bad fish? Siyempre, wala. Amen? Alam niyo po, no, napansin ko while doing this message, nakita ko po, hindi ko po alam kung napansin niyo din, na laging unang pinipili yung mga mabuti. Amen? Tapos na lagi yung mga hindi mapapakinabangan. Tapos yung mabubuti, laging merong maayos na pinaglalagyan. In our verse, the bad fish was thrown away. Itinatapon. Yung mga bulok, walang silbi at walang pakinabang, laging ang ending po nila ay tinatapon sila. Yung word po na true, ang original word po nito is balyo. Means to throw or let go of things without care where it falls. Yung tinatapon o hinahagis ka tapos walang pakialam yung nagagis sa'yo kung saan ka babagsak. Masaya po ba yan? Hindi masaya yon mga kapatid. Di ba, na-imagine nyo po ba na kung kanina, yung good fish ay dahan-dahan na inaalis ng manging isda at nilalagay sa magandang lagayan. Amen. Tapos dito sa pangit at hindi mapapakinabangan na isda, bali-bali na lang, basta na lang maihagis at maitapon. Gusto ko pong malaman nyo na wala talagang maayos na paglalagyan ang mga walang pakinabang sa mata ng ating Panginoon. And there was silence. Amen. Paano ba nagiging bad fish at paanong hindi nagiging pakinabang ang isang tao sa mata ng ating Panginoon? Because of their disobedience. Because of their disobedience. Ang tagal lang nakakilala kay Lord, hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin.
pagdating sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Because of their continuous sinfulness. Hanggang ngayon, hindi pa rin po natigil sa mga tuloy-tuloy na ginagawang kasalanan na akala nila walang nakakakita. Hanggang ngayon, ayaw pa rin magpagamit sa ating Panginoon. Ayaw pa rin ma-involve sa mga pinapagawa ng Lord. Iyak ng iyak ng ministry involvement, pero ayaw naman mag-commit. Amen? Iyak ng ministry involvement. Pag na-involved naman, parang nagre-reklamo bakit siya lagi yung naka-assign. Masakit po ba? Masakit po ba? Life Giver Church, but that is the reality, mga kapatid, no? Hindi natin kailangan i-sugarcoat yung mensahe ng Panginoon for us. Di ba? Kasi yan yung gusto ng Lord na marinig po nating lahat. Lahat po tayo ay binabago ng Panginoon. Amen? PowerPoint po, your decision tomorrow depends on your today's decision. Your destination tomorrow depends on your today's decision. Amen? We are going to choose, tayo po ang pipili kung magiging mabuti ka ba sa mata ng Panginoon kahit hindi maganda ang tingin sa iyo ng mga tao, o pipiliin mong maging maganda at mabuti sa mata ng mga tao pero masama at wala ka namang pakinabang sa mata ng ating Panginoon. Tayo po ang pipili. Amen? Alam ko po na picture out nyo na po yung story o yung parables na meron po tayo. Yung unang point po natin is about the parable of the dragnet. Diba? Selecting po, pinipili na po. Now, let me lead you this morning to our point number 2, the judgment day. The end of the age. Are you excited? Still excited? Yes. Amen? Lahat po ba tayo binabago ng Panginoon? Yes. Amen. Let us read Matthew 13, verse 49 to 50. Sabi po dito, so it will be at the end of the age. The angels will come forth and take out the wicked from among the righteous. 50, and will throw them into the furnace of fire in the place where there will be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo po, kung babasahin po natin itong buong Matthew 13, this is entitled The Kingdom Parable. Dahil ang buong chapter na ito ay ang parable tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. At kapag na-explain po ng ating Panginoong Hesus ang parable, He specifically tells us that the parable is about the end of the age. Meron pong judgment. Dapat kapag naririnig po natin ang judgment day, meron pong urgency. Dapat merong self-study or self-assessment sa sarili natin. Kasi may judgment day eh. Or tinitake light lang po natin yung judgment day. We will see. Pag tinuloy-tuloy po natin yung pag-usapan natin ngayong umaga. Amen? May mga pagkakapare-pareho po ang mga parables. Pero ang pinagkaiba po ng parable of the dragnet, it focuses more on separation of good and evil at the end of the age. May paghihiwalay po, mga kapatid. In the same way, at the end of the age, all person will appear before God for judgment. Lahat po tayo ay haharap sa ating Panginoon sa huling araw para hatulan ng Panginoon base po sa mga bagay na ginagawa natin. Araw-araw. How do you live your life? So mababasa po natin ito sa Revelation chapter 20 verse 11 to 12. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono na nakaupo at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita ang mga aklat, pati na ang mga aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat niyon. At the end of the age, lahat po tayo ay haharap sa Diyos for judgment. Lahat ng mga nabubuhay, pati yung mga namatay na, ang mga makapangyarihan at ang mga mahihina ay haharap po sa Panginoon. On this day, there is no discrimination, there is no exception. Lahat po tayo ay huhusgahan ng ating Panginoon.
Ang buong mundo ay haharap sa Panginoon. Wala pong makakatakas sa judgment ng ating Panginoon. Amen? Letter A, the angel will separate the wicked among the righteous. You know what? Jesus tells us at the end of the age, the angel will separate the wicked from the righteous. Mapapansin natin yung rules po ng angel na ay nag-agree sa iba-ibang teaching ng ating Panginoon. Darating po ang anghel para ihiwalay yung mga mabuti sa masama. Yung mga mapapakinabangan sa mga hindi mapapakinabangan. Example po, Matthew 24 verse 31, pag tumunog na ng malakas ang trumpet, kailangan ma-distinguish po natin ito. Kapag tumunog na ng malakas ang trumpet, uutusan niya ang mga angels niya na i-gather nila ang mga taong pinili galing sa 4 na sulok ng mundo at sa lahat ng parte ng mundo. May gathering, tapos may separation. Amen? Matthew 25:31-32, kapag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hiniwalay ang mga tupa sa kambing. Amen. So makikita po natin na ang Diyos ang nagpapasya at ang mga angels po ang inuutusan niya para mag-separate o maghiwalay. So makikilala po natin ang kaibahan ng mga wicked sa righteous. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap sa ating Panginoon. Tayo ay magiging katanggap-tanggap lang sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya naman yung wicked at righteous dito ay yung mga believers at ang mga unbelievers. Yung mga naniniwala at hindi naniniwala, yung mga nananampalataya at mga hindi nananampalataya. May separation. Kaya ngayon, we have to assess ourselves. Are you a believer? O baka hanggang ngayon, unbeliever ka pa rin? Amen? Letter B, they will throw the wicked in the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth, pain, mourning, and regret. You know what? Throughout all of human history, humanity has desired to know the future. Marami pong mga tao na sinubukan nila na para malaman kung ano ba ang meron sa future. Lahat na ng klase ng makinarya pwede nilang gawin or ginagawa nila para makuha nila or makita nila ang future. Para malaman nila kung ano yung mangyayari. Lahat sinubukan na para malaman. Ano nga ba yung malalaman sa kinabukasan? Tama po ba? Bakit? Kasi kapag advance yung isip nila at nakita nila yung future, mapabawasan yung cause of anxiety, depression. Tama po ba? Tama po ba? Kasi aware ka na kung ano yung mangyayari. So lahat ng tao, ginagawa nila yan. Maraming tao gumagawa niya, especially yung mga scientists, yung mga scientists. Tama po? Alright? Tinignan ko lang kung gising lang po kayo. Alright? In Matthew 13, Jesus uses the parable to give His disciple at tayo pong lahat a glimpse of what the future holds. Diba? Naghahanap tayo, tinitingnan natin yung future, pinapatingnan natin yung future natin sa kamay ng mga manghuhula. Pero yung future mo, nandito na sa Bible, sinasabi na ng Lord, ayaw mo lang tanggapin. Diba? Ayaw mo lang tanggapin, aminin mo hindi, ayaw mo lang tanggapin na darating yung judgment day at uhusgahan ng Lord yung mga bagay na ginagawa mo. Gina-justify mo lang yung sarili mo, nandito ang linaw ng future, binibigay ng Lord. Amen po ba? You see, Jesus wants His follower to understand what to spiritually prepare for the future unfolds. Inihahanda tayo ng Panginoon. Inihahanda ng Lord yung spirituality mo para pagdating ng panahon, pagdating ng judgment day, hindi ka mawalay sa Kanya. Amen? Diba? Here Jesus explains that the kingdom of heaven is like dragnet. So tignan natin ngayon kung paano po na-connect ng ating Panginoong Jesus ang dragnet sa future. So malinaw po ang turo ng ating Panginoon tungkol po sa parable na ito.
Jesus says at the end of the age, the angel will separate the wicked from the righteous. Then he say they will throw the wicked into the furnace, fiery furnace. Di ba? Ibabato po, and there will be weeping and gnashing of teeth. It is a picture of everlasting pain. Amen? It is a picture of everlasting mourning and regret. So, di ba naalala po natin yung story ni Lazarus and the rich man? Sino po nakakaalala? Sino po speaker nun? Ako po. Di ba? There will be weeping and there will be regret, pero wala ka nang magagawa. Amen? Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Tapos tinapon sila sa lawa ng apoy. Lawa ng apoy ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. Itong lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. At kung ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay, tinapon sila sa lawa ng apoy. Ang tanong mga kapatid, are you sure nakasama ka or na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sigurado ka ba na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Amen. 'Di ba? Madalas po, madalas ayaw natin pag-usapan or iniisip lang natin na ang final judgment, 'di ba? Kaya kailangan natin makinig, kaya kailangan natin gawin 'to, kailangan natin makinig sa turo ng ating Panginoon. 'Di ba? Ibinababa po ito ng ating Panginoon para ma-warningan tayong lahat. And we are so blessed na ipinipreach po ito sa ating church. Amen? Hindi po natin kailangan to i-skip kasi ito po yung future. Ito yung totoong mangyayari po sa atin. The teachings about judgment in scriptures are essential. Essential po ito. If there is no judgment, then there is no need for salvation. Tama po ba? Kasi kapag walang judgment, edi hayaan na lang natin sila kung anong klaseng buhay ang gusto nila. Tama po ba? Kasi yung judgment din po, dapat ang nagtutulak sa ating mga anak ng Diyos para abutin yung mga hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Dapat kapag narinig mo yung judgment, ay may judgment. Yung mga mahal ko sa buhay, dapat magkaroon ka ng urgency. Makita mo na kapag hindi mo sila bisinera ng gospel, makikita mo na dun sila mapupunta at darating ang panahon na hahatulan sila ng ating Panginoon. Amen po ba? If there is no final judgment, ibig sabihin, yung mga wicked dito sa mundo ay makakatakas sa kanilang kasamaan. Na parang, okay, you are free to do what you want. Tama po ba? If there is no final judgment, walang saysay ang moral. Ang moral dito sa mundo. Amen? Ibig sabihin, okay lang palang mamuhay, kapag walang judgment, magiging okay lang mamuhay nang hindi makatarungan dito sa mundo. Pero gusto ko pong malaman nyo, ang kaharian ng Diyos at kaharian ay kaharian ng hustisya. Kaya darating at darating po ang araw ng judgment. Nakakalungkot po, pero wala na po sigurong mas kalunos-lunos na pwede pang mangyari sa buhay ng isang tao kung hindi niya papakinggan ang salita ng Panginoon at hindi po siya magsisi. Wala nang mas privilege pa na marinig ang salita ng Diyos ngayon at magkaroon tayo ng opportunity na magsisi at sumampalataya po sa Panginoon. Huwag po tayong mag-assume. Huwag tayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Huwag nating sabihin na okay naman na ako kasi napunta ako ng church. Amen? Dapat sigurado. It is an urgent call for each of everyone sa atin pong lahat to examine our heart and test our faith. Diba? Subukan na po ito ng pananampalataya. Amen? Tinanggap ba humingi na ba tayo ng tawad sa mga kasalanan na gawa natin? Have you put your faith in Jesus for salvation? Amen? Malapit na po ako matapos.
The parable of the dragnet doesn't only use to represent the kingdom. Hindi lang po ito para makita natin that this is the kingdom of God. But you know what? The parable of the dragnet is used to catch and to have final selection and to describe it. Para maintindihan natin na lahat pala tayo, darating ang panahon na magkakasama tayo sa lambat at merong pipiliin. Sana kasama po tayong lahat sa good. Amen? So from the start, the fishermen represent the workers in the kingdom, including God, angels, at tayo pong mga tao. Lahat ay nagsama-sama, lahat po yan ay nagtutulong-tulong to bring every people to church. Kaya sobrang na-appreciate po natin yung mga anak ng Diyos na lumalabas, nag-evangelize to share the gospel. Lahat po yan. Alam po nila yan. Alam po natin yan na hindi po madali mag-share ng gospel. But because of their commitment to God na kailangan nila itong gawin, nakikita nila urgency to bring people to church, we appreciate you all po. Lahat po ng lumalabas. Amen? The sea, yung dagat po na pinag-uusapan dito, represent the world. And overall catch. And yung overall catch represent the church. And that is us. Tayo po yun, mga kapatid. While the individual fish represent people within the church. The time will come, we will find Jesus returning in the clouds. Kung paano po siya umakyat, ganun din po siya bababa. And His angels will gather the church from all ages and bring it to shore. Lahat po tayo ay hahanguin, dadalin sa pangpang, at dun po tayo pipiliin sa araw ng paghuhukom. They will sort the good from the bad. Good will go to eternal life, and the bad will be condemned. Merong gustong iparating ang mensahe po ng Panginoon sa ating mga Kristiyano ngayong umaga. Unbelievers are mixed with believers with Christ's earthly church. So yung mga unbelievers po at yung mga hindi naniniwala at nananampalataya, coexist. Parehas po sila. Nakasama natin sa simbahan. Pero darating po ang huling araw. On Judgment Day, God is the only one who can discern or judge sino ang tunay na Kristiyano at kung sino ang peking Kristiyano. Nakakalungkot po pero mga kapatid, kung ang ginagawa po natin o ang gusto po natin ay magmukha lang tayong Kristiyano, isa lang po ang resulta niyan. Tanong niyo po sa akin kung ano. Kapag mukha ka lang Kristiyano, mukha ka lang makakarating sa langit. Amen? Huwag na po tayong mag-Kristyanuhan kasi ang babagsakan po natin ito, langit-langitan lang. Amen? Ang mga mabuti po at masama sa oras at araw na pagpili at paghatol, do not have any final words to say. Sa araw po ng paghuhukom, maniwala po kayo, wala na po kayong masasabi. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi isda nga kayo eh. Meron bang isda na pinipili na nagsasalita? Tama po ba? Wala po. Sa madaling salita, kapag pinili ka, base kung paano ka namumuhay, wala ka nang magagawa. Kasama po tayong lahat sa lambat, and we will be sorted out. Pipiliin po tayong lahat. Simply sorted out by angels. Ang bawat tao po ay may kanya-kanyang desisyon na pinipili, at sa huling araw, may resulta lahat ng bagay na ginagawa po natin. Mga kapatid, merong mga isda na mukha lang sariwa at mukhang mapapakinabangan. Amen? Pero, the moment na lapitan, hawakan at amuyin mo, malalaman mo kung sariwa. Sariwa ba talaga o mapapakinabangan? Amen? Same thing din po ito sa ating mga Kristiyano. Every Sunday, lahat po tayo ay lahat po na nakakasama mo dito, lahat tayo magkakasama dito ay mukhang Kristiyano. Pero hindi po magiging mukhang Kristiyano ang goal natin dito. Amen? Mukhang Kristiyano at mukhang makakasama sa langit. Pero gusto ko pong malaman nyo na hindi lahat ng napasok sa simbahan ay makakasama sa kaharian ng ating Panginoon.
I pray that this word will bring confusion sa inyo po na magkaroon ng assessment sa sarili nyo. Kasama ba talaga ako doon sa kaharian ng Lord? Pag dumating yung judgment day. Hindi po ako nandito para i-condemn kayo or i-judge kayo. Amen? There are professing people. Meron po mga tao na nagpo-prophesy, meaning kinoconsider po nila yung sarili nila that they are people of God. Nakabilang sila sa kaharian ng ating Panginoon. Pero sinabi po sa Matthew chapter 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Maganda po, malinaw po ito. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi po lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Maraming tao ang natawag sa pangalan ng Panginoon, Lord sila ng Lord, pero ayaw naman nilang pakinggan kung ano yung sinasabi ni Lord. Parang ang tahimik nyo na po. Amen? Alam nyo, marami din po mga tao ang biktima ng tinatawag po nilang easy believism. Ano po yung easy believism? Ito po yung mga tao na biktima ng doktrina at turo na basta tinatawag mo lang ang pangalan ng Panginoon, makakarating ka na sa langit. Sa madaling salita po, ginagawa lang nilang ticket si Jesus. At isa po doon yung pagtawag nila sa pangalan ng Panginoon para makarating lang sila sa langit. But in our verse, na binasa po natin sa Matthew kanina, meron pong requirements. So ano po yung requirements? Yung tao lang daw po na nasunod sa utos ng Ama na nasa langit. These are the people na nagsasabi, nakabilang sila, alam niyo po yun, nakabilang sila sa kaharian ng langit kasi naglilingkod sila. Yun po yung context nun eh. Na sabi po dito, Matthew 7:22-23, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Di ba Lord, nagpa-prophesy kami sa pangalan mo? Di ba Lord, sa pangalan mo, nagpapaalis kami ng mga demonyo? Di ba Lord, sa pangalan mo, nagpe-perform kami ng mga miracles? On that day, marami mga tao ang magsasabi niyan sa Panginoon. Pero ito po ang pinakamasakit. Verse 23, sinabi po ng Panginoon, and then I will declare to them, I never knew you. Hindi kita kilala. Hello, church. May kausap po ba ako rito? Sasabihin ng Lord, I never knew you. Depart from me. Lumayo ka sa akin. You who practice lawlessness. Mga kapatid, yes, you can have skills, talents, God-given gifts, pero I want you to know that it doesn't make you qualified to enter God's kingdom. Hindi lahat ng natawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga taong sumusunod lang sa kagustuhan ng Ama na nasa langit. I want you to know that I am not in position to judge everyone. Hindi po ako nandito para husgahan po kayong lahat. Di ba? Kung ano po yung mga bagay na meron kayo, yung mga nakikita ng mata ko, hindi po ako nandito para husgahan kayo. Na pwede, alam niyo po yun, na pwede kong sabihin na kung sino lang yung makakarating sa langit, ito lang itong part na to makakarating sa langit, yung iba, hindi makakarating sa langit. Wala po akong karapatan. Amen? And even as we have no right to judge other people, it is God's duty. We are here right now to assess ourselves. I-assess po natin yung sarili natin, to check our hearts. I-check po natin yung mga puso natin kung kasama pa talaga tayo sa kaharian ng Panginoon at sa paghahari ng Panginoon on Judgment Day. Amen? Sometimes we people, tayo po mga anak ng Diyos, di ba, we are very excited when we hear yung ano po natin ngayong taon. Ano po yon? Net-breaking and boat-sinking harvest of soul. Amen? Lahat po tayo naging excited doon. Amen po? Amen. We are excited in that. Na, wow, makapunit lambat at makalubog bangka na harvest. Pero nakakalungkot po mga kapatid, ang reality, hindi po lahat ng kasama sa lambat ay makakasama sa kaharian ng Panginoon. Yun lang mga totoong na born again at yung mga totoong sumusunod sa utos ng ating Panginoon. So kung ganun pala,
So kung meron kang agam-agam, nagdadalawang isip ka kung kasama ka ba talaga sa kaharian ng Diyos. So what to do? Ano yung mga kailangan natin gawin? Number 1, secure your salvation by securing a strong and personal relationship with Christ. Yun yung kailangan mong gawin. Kung narinig mo tong message na to, nagkaroon ka ng confusion na kung kasama ka ba, this is the number 1 na kailangan mong gawin. Siguraduhin mo yung salvation na meron ka. Siguraduhin mo na totoo at meron kang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Number 2, continue to grow in your relationship with Christ. Huwag kang tumigil. Nagsimula ka na eh. Tinuloy mo na eh. Ituloy-tuloy mo na. Amen? Kasi bakit? Kung dito, tinatamad ka na mag-worship at kilalanin ng Panginoon, mga kapatid, gusto ko malaman nyo na pagdating mo sa langit, ganun yung gagawin mo araw-araw. Kung dito tinatamad ka, huwag kang mag-expect na kasama ka doon sa kaharian ng Lord. Eh dito tinatamad ka eh. Amen? Nasa process tayo every day ng pagkilala at paglalim ng relasyon natin sa Panginoon. Amen? Continue to grow. Di ba? Patuloy po tayong lumago at magpalalim. So paano po natin yung gagawin? Letter A, love the Bible. Love the Word of God. Mahalin po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Letter B, love the church, the dwelling place of God. As much as possible, huwag kang magmi-miss ng Sunday service. Di ba? Kung tinatamad kang tumayo, lalo mong itulak yung sarili mo kasi alam mo na kailangan mo yung Word of God. Kailangan mo pumunta sa dwelling place ng Lord. Bakit? Kasi nandun ang Lord. Nandun yung mga kapatid ko sa Panginoon, nasama-sama kami mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Ano pa? Letter C, love praying and worshiping God. Diba? Your communication and fellowship with God. Huwag mong pabayaan, huwag mong hayaan na magsisimula yung araw mo at matatapos ang araw mo na hindi ka man lang nakipag-usap sa Panginoon. Amen? Yung fellowship mo sa Lord, yung promise mo sa Lord, ginagawa mo pa ba? Na Lord, imimit kita every 5 a.m., promise ko yan sa'yo. Sinabi mo yan noong January. Kamusta na? Amen? Eh yun yung isa sa New Year's resolution mo eh. No? Pagpasok Lord ng 2024, itutulak ko yung sarili ko na imimit kita every 5 a.m. Nagawa mo naman. Palakpakan natin ng Panginoon. Nagawa naman. Isang linggo. The following week, marami nangyari. Medyo nahirapan ako, Lord. Dahil ko naman, naiintindihan mo ko eh. Sounds familiar. Amen. Itulak po natin yung sarili natin. Nag-aantay po si Lord. Inaantay niya tayo dun sa meeting place. Inaantay tayo ng Lord dun sa time na ibinigay natin sa Kanya. Amen? Ano pa? Number 3, be a committed and faithful servant of God. Amen. Maging committed ka. Di ba? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Lord na mag-serve. Commit yourself. Sabi nga po nung isang leader namin sa Muntinlupa, kapag ipinag-pray mo yung isang ministry, kapag inihingi mo yan kay Lord, dapat dedicated ka dun sa ministry. No matter what happened, dapat yung ministry na iniyak mo kay Lord at sinabi mo kay Lord, dapat dapat non-negotiable yan, kahit anong mangyari. Itutulak mo yung sarili mo, ilalaban mo kasi bakit? Iniyak mo yan kay Lord eh. Amen? Iniyak mo yan kay Lord, kailangan faithful ka at committed ka. Amen? Serve the Lord with all of your heart, mind, and soul. Amen? Gamitin po natin lahat ng meron tayo to honor God, to honor and serve the Lord. Yung time mo, yung talent mo, even your treasures, give it to God. Gamitin mo yan para ma-honor mo ang Panginoon. Bakit? Kasi ang tunay na tagasunod ni Kristo ay sumusunod ng buo at totoo kay Kristo. Mga kapatid, yung pagsunod mo or yung pagsuway mo sa ating Panginoong Hesus, ang siyang magpapatunay kung talaga bang follower ka at disciple ka ni Christ or hindi. May I invite everyone to stand up. Tayo po tayong lahat.
Tayo pong lahat ay pumikit. Let us close our eyes. Talapit po tayo sa Panginoon ngayong umaga. My question to you this morning, after mo marinig tong mensahe ng Panginoon ngayong umaga, kamusta ang puso mo? And if you're going to assess yourself, nakikita mo ba yung sarili mo nakasama ka sa kaharian ng Panginoon on Judgment Day? Come on, I gave you time. Assess yourself. Check your heart. Check your faith. Assess mo yung sarili mo, kapatid. Kasama ba ako? O mukha lang akong kasama? This message of God, kayong umaga ay hindi aksidente. Maybe it is a wake-up call to each and every one of us. Now this morning, if you found out that you are not yet a true follower of Christ, gusto ko malaman mo, now is the best time to accept Jesus. Come on. Here I am to worship. Here I am to bow down. This is the time to recommit yourself, recommit your life to Jesus. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Ngayong araw na to, magde-decide ka. Nasusunod ka at maglilingkod ka sa Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong buhay mo. Maglilingkod ka sa Panginoon. Come on. This time, babalik tayo sa paanan ng ating Panginoon. Come on na ba? Yung kanang kamay mo, ilagay mo sa puso mo right now. Come on. May gagawin si Lord ngayong umagang ito. Come on. We will worship God right now. At babalik tayo kung saan talaga tayo inilalagay ng Panginoon. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Kapatid, nakikita mo ba yung sarili mo? Nakasama on the last day, on Judgment Day. If not, this is your time to commit again yourself to God. Come on! Come on! Come on! Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Come on! Nagbibigay ng assurance ang ating Panginoon. Nagbibigay ng assurance ang Lord. Come on! If you see yourself right now, come on! Talk to God. Kausapin mo ang Lord. Lord! Lord, bigyan mo ako ng assurance na kasama ako. Come on! Talk to God right now! Huwag kang papayag na hindi babasahin ng Lord na nakasama ka. Come on! My sin upon that cross, I'll never know how much it costs to see my sin upon Thanks, Jesus. that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that. Come on. Right now, Lord, this morning,
We rebuke, Lord God, lahat ng guilt feeling na nilalagay ng kaaway. Na sinasabi ng kaaway na hindi ka makakasama kasi ganito ka. Hindi ka makakasama kasi ito yung ginagawa mo kapag walang nakatingin sa'yo. Hindi ka makakasama kasi ito yung ginagawa mo. Right now, in the name of Jesus, Lord, sa pangalan mo, binabasag at winawasak namin yan lahat. Lord, sa mga anak mo ngayong umaga, we pray that you may bring assurance sa buhay at sa pagkatao ng mga anak mo, Panginoon. That kasama sila, Panginoon, pagdating ng Judgment Day sa kaharian mo. And right now, we will call the name of Jesus right now. Come on. We will call the name of the Lord right now. Call the name of Jesus. Jesus. Call upon the name of the Lord right now. Call upon the name of Jesus. Buksan mo yung bibig mo, kapatid. You shout Jesus. Jesus. Right now, life giver. There is urgency in my heart. The Lord is impressing in my heart right now. If you want to surrender your life to Jesus, come to the altar. Hindi kita pipilitin. If you want to surrender again your life, if you see your life na, Lord, meron akong agam-agam. Lord, nagdadalawang isip ako. But right now, Lord, I commit myself again to you. I surrender my life again to you. This is your time. Come on, kapatid. Surrender your life again to God. Surrender your life again to Jesus. Call upon the name of the Lord. Come on. Surrender your life again to Jesus. Come on. Come on, surrender your life again to Jesus. Call upon the name of the Lord. We will surrender our life again to Jesus. Jesus, come on. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on. With all of your heart, kausapin mo si Lord ulit. Call upon the name of the Recommit your promise to the Lord. and be saved. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. May gagawin pa ang Panginoon. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, Lord. You are God, Lord Jesus. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I
Right now, Lord Jesus. Panginoon, we will call upon the name of Jesus, our Lord and Savior. Lord, right now, you see the heart of these people, Panginoon. Nakikita mo yung puso ng mga anak mo nandito. And right now, Lord, we are praying na lahat ng mga tao na kasama sa lambat, Lord God, ay kasama din sa mga good fish na dadalin mo, Panginoon, sa iyong kaharian. Panginoon, panalangin po namin na walang maiiwan, Panginoon. Lahat po ay kasama in the name of Jesus. And right now, Lord, if you are impressing, Lord God, sa puso ng mga anak mo, yung mga kasama nila, Lord God, yung mga kakilala nila, let it be, Lord. Bigyan mo sila ng courage. Bigyan mo sila ng tapang, Panginoon. Bigyan mo sila ng desire. Bigyan mo sila ng pinakamalaking compassion to reach out those people, Lord God, na hindi pa kasama sa lambat. Yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita mo, Panginoon. Lord, I pray na mga tao nandito ngayon, Panginoon, na ihahayo at hindi papayag, Panginoon, na ang mga kasama nila ay hindi nakakarinig ng salita mo. Lord, maraming salamat po sa salita mo. Thank you for reminding us, Lord God, that there is judgment day. Lord God, na merong araw na uhusgahan mo, Panginoon, ng mga tao, kami, Panginoon, base sa ginawa mo. But right now, Lord God, allow us, Lord God, to ask forgiveness, Lord God, sa'yo. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan na nagawa namin. Even, Lord God, sa mga kasalanan na hindi namin namamalayan, Panginoon, mga kasalanan na hindi kami aware na nagagawa namin. Lord, once again, Panginoon, isulat mo po ang pangalan namin, Lord God, sa aklat ng buhay, Panginoon. Lord, isama mo kami. Come on. Talk to God, Lord, isama mo yung pangalan ko sa aklat ng buhay. Lord God, Lord, again, we recommit ourselves, our life to you. We surrender our life to you, Panginoon, knowing that you alone, Lord God, sa pamamagitan mo, kami po ay maliligtas yung pananampalataya, Panginoon. Whereas we are assured, Lord God, nakasama mo kami pagdating, Panginoon, ng kaharian mo dito sa mundong ito. Lord, salamat sa mga anak mo na nag-surrender ulit ng buhay. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, na nag-recommit ng promise nila sa'yo, Lord God, that they will love your word, na hindi sila titigil na pagsimpa ng Sunday, Lord God, and hindi sila papayag, Lord God, na hindi ka nila makausap araw-araw. Right now, Panginoon, I pray and I declare that you may seal this day, Panginoon, your word, Lord God, itong mga nangyari nito with the blood of Jesus right now. Lord, we receive. Come on. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon and receive it right now. Receive. Receive right now. Lord, we receive. Sa oras na to, Panginoon, na kami po ay kasama sa mga anak mo na ilalagay mo sa maayos at magandang kalalagayan pagdating ng huling araw. Lahat po kami ay kasama, wala pong maiiwan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Come on, tatayo po tayo. And then we will continue to worship God. Come on, sabihin mo sa Lord, Lord, here I am. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, God. You are so wonderful. You are so great. Thank you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.